Tawad ka eh. Pag halimbawa, kinumpisan mo sa Diyos, nanalangin ka, humingi ka ng tawad, tapos lilinisin ka niya. Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin na patawad yung kasalanan na yun. Nalinis ka na ron. Alam ko eh. Pero ang bilis ng pina. Ako sa party. Hindi lang po kayo. Pero mas mabilis na siya. Sarado pa po to. Ay, sarado pa po. Sa party kasi sarado na eh. Hindi lang po, mabilis lang yan. Dalawa lang naman ang nakapili. Oh, wala ka lang eh. Kung asan yung matuwid, saan man pumunta yun, blessing yun. Kaya no, dalawa ko rin kabata ganto-ganto bilis sila nila. Blessing ng house. Saan mo nakikita sa Biblia? Ang house, blessing. Meron mga house blessing yung panahon ko yun. Ayaw mga siga po. Wala nun. Saan mo nakita isang Sa inyo lang po, bahay, ma'am. Mabilis lang po blessing yan. ni Kristo. Ang bine-blessing ni Kristo, tao, hindi yung bahay. Tandaan niyo mga kapatid, bahay yung blessing. Tao yung blessing mo. Pagka may blessing yung tao, saan man pumasok yan, kasama yung blessing. Basahin natin. Sa Kawikaan, sa 3. Ang blessing hindi nasa bahay, kundi nandun sa tao, hindi na sa bahay. 3:33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Pag matuwid ka, yung tahanan mo kung saan ka man tumahan, parang si Jose Bendidon. Si Jose, tumahan kay Putipar, napabuti yung sambahayan ni Putipar. Nung pagbintangan siya nung asawa ni Putipar, napakulong siya. Napabuti yung nakasama niya sa kulungan. Ano? Tapos, nung magkakagutom sa Ehipto, hindi maipaliwanag, tinawag si Jose. Oh. Nung si Jose na ang gawing pinuno ng Ehipto, napabuti ang Ehipto. Nakapag-ipon ng maraming stock ng pagkain. Kaya kung asan yung matuwid, saan man pumunta yun, Hindi naman ako blessing magalit eh. yun. Kasi siya yung blessed eh. Yung Hindi, matuwid. mali naman yun. Pero yung Tumatawid sumpa yung tulog naman, sila nila eh, parati. Mga tumatawid. bakit? Yes, Eh, kasi yes, hindi masama sila na doon eh. tumatawid, Hindi naman bata. yung bahay ng Sila masama nila yung naman. tao eh. Mga siga nga yan. Wala akong pakialam sa kanila. Kaya po sila. Ang negosyo ko na lang. Hanggang hindi ka namamatay, pinagpapasensya. Wala niyo kumura sa rider. Sa akin yun. Ha? Matagal ang pasensya ng Diyos, matagal. Hindi, doon ako Hindi nakikita naman sila. tatapon sa impyerno. Yung pagtatapon sa impyerno, doon sa pagbubuo na yun, sa araw ng judgment. Habang buhay pa Kaya nga yan. Parang hindi naman tiga rito. Kaya na, Tumatawid ka, musip bilibis na. pagka Tama ba yun? nakamatayan mo na yun, nawawala ka na Citizen, ng bilibis sila. pag-asa. Bata, tumatawid. Ganun katagal, Hindi ako kung nagagalit. matanda ka na, gumagawa ka na ng iba, iniintay ka rin ng Diyos. Basahin natin, Ikalat natin, Kapitulo 3, versikulo 9. Isa na showtax ko para Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang na nalalagay ng iba. Hindi mapagpahinahon sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay napahawa, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kundi mapagpahinubog sa inyo. Mapagpahinubog Alam sa niya, di siya inyo. patulan ng Kaya rider. nagtitiis ang Diyos, matagal ang kanyang pagtitiis. Yung mga Amoreo, pinagtiisan niya 430 taon. Nagtiis siya sa mga Amoreo. Basahin natin yung 15:3 ng Genesis. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo, ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mga lingkod sa
Datapwat ikaw ay mayabang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay manibigil sa mabuting katandaan. At sa ikapang kasal ng iyong Bay, karton mo, bay. ay magsisimula Kaya sa mga mo. sapagkat hindi pagkalitan mo sa pagwalasana ng mga Amoreo. Kita mo yung mga Amoreo, yun yung nananahan sa Kanaan. Pinangako ng Diyos kay Abraham yung lugar ng Kanaan, yun ang magiging mana ng kanyang lahi, yung Israel. Alam namang may tao sa ito. Israel, napunta ng sinagkakaroon. Ehipto, napunta sila sa Ehipto. Dumami sila ng dumami sa Ehipto. 430 taon sila sa Ehipto, 400 taon silang inalipin ang mga Ehipsyo. Yun mo, tinitiis ng Diyos yung ginagawang kalupitan ng mga Ehipsyo, 400 years. Yun namang mga Amoreo na nakatira dun sa Kanaan, hindi pa rin nanunubos ang kasamaan nila. Binigyan pa sila ng Diyos ng pagkakataon na 400 years. Kaya nagtitiis ang Diyos sa kasamaan ng mga Ehipsyo na umaalipin sa Israel, nagtitiis pa rin siya sa kasamaan ng mga Amoreo 400 years din. Kaya nung masyado na silang masasama yung mga Ehipsyo, saka yung mga Amoreo, pinaalis na ng Diyos sa Ehipto ang mga anak niyang Israelita, naghimala siya sa Ehipto, nagpasapit siya ng kuto, alam, panaka, mga kung ano-ano salot, 10, hanggang nagkamatay ang mga Ehipsyo. Maraming namatay sa kanila, pinalayas nila ngayon ng Israel. Kung napanood mo yung 10 Commandments. Pagkatapos na makaalis doon ng Israel, dumating sila ngayon doon sa Kanaan. Nandun yung mga Amoreo na masasama na rin. Inutos ng Diyos sa Israel, pagpapatayin niyo yan. Sobra na sama niya. Sila na ngayon ang nanahan sa Kanaan. Ganun siya katiyaga. Ngayon, ikaw, bawa mabubuhay ka ng pitong punta. Makakapaghintayan Diyos. Pero alam mo, pinakamaganda, kapatid, doon sa Iglesia, Alalahanin ko'y naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit. At iyong sasabihin, wala akong kaluburan sa mga ito. alalahanin mo ikaw may lalang sa'yo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Kaya nga si kapatid na Luz at si kapatid na Daniel, alam mo, nag-umpisa si kapatid na Daniel, tinuturuan ko maglingkod sa Diyos. 3 taon pa lang nang nagtutula na yan si kapatid na Daniel. Nung mga 7 taon siya, marami na siyang alam sa Biblia. Nagsasalita na siya dun sa mga tulong ko. Si Sislus naman, pinumpisahan ko siya turuan. 9 na taon pa lang si Sislus doon. Nag-umpisa siya sa kabataan. Kaya lumaki siya, walang problema magulang niya sa kanya. Si kapatid na Daniel, ganun din, wala silang problema ang mga magulang kasi hindi sila masasamang anak. Kaya ang pag-asa nating mga tao, yung kabutihan ng Diyos. Pero huwag tayong magsamantala na aabutin ng 80 anyos, 70 anyos, di ka naglilingkod sa Diyos. Baka mapahama ka. Mas maganda yung umpisahan mo na sa kabataan. May mapapakinabang ba sa video game? Wala namang pakinabang talaga eh. Pagka ang kabataan ay nagpo-computer sa computer siya yung mahigit na sa 1 oras, addiction ang mangyayari dyan. Grabe ang arang drugs eh. Grabe ang arang-arang. Yung addiction sa computer game. Grabe yan. Ang sama niyang computer games na yan. Sa Australia, meron silang list ng prohibited computer games. Binaban ng Australia. Maganda yung idiwa ng Australia. Paano yan? Yung mga violent, yung pasabugan ng mukha, sasabugan ng bahay. Yung mismong
sa buo ng tao na i-imprint sa isip ng tao. Yung violence na yun, kaya ang susunod na henerasyon ng mga tao